Ano po ba ngayon sa tingin niyo po ang gagawin ng Malacanang regarding this? Well, I think ako wala pang sinasabi sa atin kung anong aksyon ng Pangulo dito. But tingin ko ang DILG, ang PNP, hindi lang dapat na mag-receive sila ng mga bato. Binabato na sila eh. Oo. Meron ng O, ginagagal. hindi lang daw dapat mag-receive ng mga bato, magbato-bato din. Claire Castro, maximum tolerance, boba. Kaya nga walang mga baril yan dyan sa rally dahil bawal yun Tapos ipopromote mo, sasabihan mo, bibigyan mo ng command ang DILG na wag pumayag na bato-batuhin lang. So it's as if binibigyan ng Malacanang yung mga pulis ng lisensya na gumante sa mga ralista. Anak ng tinapay, taong batas ka pa naman, Claire Castro, tapos ikaw ang nag-uutos sa mga pulis na manakit ng mga ralista. Kaya naman pala maraming namatay dahil inutos ni Claire Castro live on air sa mga kapulisan na huwag pumayag na binabato lang sila. Sing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Magandang araw mga banateros. At ito na naman po ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, Boss D. At tayo'y maghahatid na naman po ng walang kabuluhang reaksyon sa lahat ng mga nangyayari sa bayan natin dito sa Pilipinas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pasasakitin na naman natin ang mga ulo at tayo balon-balunan puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga demonyo sa Pilipinas, mga satanas, mga hudas, mga kupal, kumag, mga magnanakaw, mga mandarambong, komunista, NPA, lahat na yan. Mga magnanakaw na yan, lahat yan ay ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Kamusta naman po ang Lunes ninyo, mga bossing? Tayo ay nandito pa rin sa Bacolod at marami nga nagtatanong kung anong ginagawa natin dito sa Bacolod. Tayo po ay hatid ng ating mensahe sa lahat ng mga kababayan natin na nandito. Sabi nila, bakit pinili mo ang Bacolod kesa ang Maynila, kung saan nandoon ang laban? Hindi po, kasi po ang laban po natin hindi lang po dapat sa Maynila. Marami na kayo dyan, Luzon, Visayas at Mindanao, nagpapahayag po ng kanilang pagkadismaya sa pamahalaan. At syempre tayo ay naimbita before pa itong mga nangyari kahapon, siguro mga 2 weeks ago. Na-invite na po tayo rito dahil may gaganapin nga rin silang, kasi nga ang September 21 is a National Day of Protest na na dineklara yan ni Pangulong Duterte during his time. So tinanong tayo kung okay lang ba na mag-speech tayo dito, salita tayo sa kanilang rally dito sa Bacolod. And sabi ko nga, yung aking mga kapatid na banateros ay nandiyan sa Metro Manila kahapon. Nakita nyo, nandiyan sila sa may Etche Shrine. Ako naman ay na-invite dito sa Visayas part ng rally, which is sa Bacolod. At meron ding rally dyan sa Mindanao na ginanap dyan sa Davao City, kung saan nagpakain nga po ang pamilya Duterte ng 100 baka na nilitsyon. At saka may nag-donate din po ang Crocodile Farm ng Davao, ay nag-donate din po ng kanilang congressman, hindi pala, kanilang buwaya na nilitsyon din nila. At meron din nag-donate ng 4 meters na cake. Parang 4 meters, yata yan? 2 kasing tangkad ni Yao Ming yan. So, na cake na congressman din. Buwaya. Kaya yan, nakita nyo yung mga rallies dyan sa may Davao, napaka-organized, hindi ba? Meron silang isang mahabang parang walkway, tapos dadaan lahat doon ng tao, at lahat ng dadaan doon na tao ay bibigyan nila ng pagkain, yung lechong baka nga, at saka rice, tapos may drinks, tapos they'll just have to dip their fingers sa may kulay, tapos parang indelible ink ang dating para hindi na makadoble at lahat makakain. So, sa dami ng umattend dyan sa Davao kahapon,
hindi po yata nagkasya yung mga pagkain na hinihanda nila, pero gano'n naman talaga, first come first serve. Pero inaano na yan, tradisyon na yan ng mga Duterte actually. Tuwing Kadayawan, tuwing araw ng Davao, gano'n talaga, nagpapakain sila ng lechong baka. Siyempre alam naman natin bakit baka, kasi nga may mga kapatid tayong Muslim dyan sa Mindanao, Davao. So, kailangan baka para lahat makakain. Di ba? Masarap nga yun. Mas mahal nga yung baka actually. Pero isa pang ginagawa ni Pangulong Duterte before was lahat ng mga barangay, pinapadala niya ng lechon kapag ganyan, araw ng Davao. Kung matatandaan ninyo last year, hindi ito sinelebrate annually nilang ginagawa ito. Papakain sila sa mga tao dyan sa Davao. Kaya mahal na mahal ng mga tao ang mga Duterte dyan sa Davao. Kasi nga, yung serbisyo at saka yung pagmamahal na nararamdaman ng mga tao dyan sa Davao na galing sa mga Duterte. Oo. Ginagawa na nila yan noon pa. Last year, hindi ito nagkaroon ng, actually 2 years na hindi ginawa ito. 2 years na ba? Hindi, last year, nagkaroon pala ng bagyo dito sa Pilipinas. Kung matatandaan nyo, di ba? Nagkaroon ng malakas na bagyo dito sa Pilipinas. Tapos instead, yung pera ng LGU, kay Mayor Bastipa noon, yung pera ng LGU, ipinang-donate na lang nila sa mga nabagyo noong panahon na yon last year. And last year, alam naman din natin na hindi naging maganda yung Kadayawan Festival kasi nga, iyan yung mga panahon kung saan binababoy ni General Torre, ni Marbil, ni Abalos, yung Davao City. Ayan din yung last year din, yung KOJ Siege, kung matatandaan ninyo, kung saan kinubkob nila ng ilang araw, 16 days, yung banal na dako ng mga taga KOJC or Kingdom of Jesus Christ. Yan po yung napakagandang religious group organization na pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy na numero 1 kalaban ng mga komunistang NPA. So, din yan, last year din yan. And last year din, di ba, yung budget ni Inday Sara, last year din na yung kanya naginisa siya sa Senado, and last year din yung pagpaplano ng pagpapabagsak sa mga Duterte. Di ba? Yan, lahat yan. Naka-schedule lahat yan, mga nangyari na yan. So, ayun nga, napakaganda ng nangyari dyan sa may Davao City. Mahusay na mahusay ang kanilang pag-organisa. At saka usually kasi pag nag-organize ang DDS, prayer rally yan. Nagdadasal lang tayo, sumisigaw, nagpaprograma, may minsan mga kaibigang banda o mga banda na mahal din ng mga Duterte, they perform live, ganyan, tapos nagdadasal, nagcha-chant, and pinakikita lang yung respeto, pagmamahal sa bayan, in the case of Davao, pagmamahal sa Davao City, in the case of dito sa Bacolod, pagmamahal ng mga taga Negros Occidental, mga taga Negros Occidental dito sa kanilang bayan ng Bacolod. Napakaganda ng Bacolod, mga bossing. Napaka-unlad, napaka-peaceful. Pero alam nyo, kahapon, I was from the airport, papunta ng hotel, yung sumundo sa akin. Sinabi nga niya na nung panahon talaga ni Pangulong Duterte, maayos talaga dito. Pero ngayon, eto na naman. Bumalik na naman yung mga masasamang loob. At saka, nararamdaman nga daw nila na palakas ng palakas ulit yung impluensya ng mga makakaliwa. Kasi talagang yung mga makakaliwa, nandito yan sa mga probinsya. So, nakikita naman natin na palakas sila ng palakas muli. Kaya nga ako, may mga post ako na makikita nyo, hindi ba sa rally kahapon, ang daming mga kabataan na palagay ko hindi alam ng kanilang mga magulang na nagsi-attend sila sa mga rallies na yan. Daming mga kabataan na mga agresibo na talagang sumusugod sa hanay ng mga Duterte supporters at talagang very provocative. So nakikita natin na yung mga kabataan natin ay bumalik na naman doon sa dating gawi na naiimpluwensyahan. Nakikita natin yung isang rally dyan sa may
White Plains na kung saan nandiyan yung mga artista, nandiyan yung mga pare, nandiyan yung mga Kabayan Black, nandiyan yung mga recruiter ng mga NPA. Makikita natin na nandoon sila at pinuntahan nila yung ilang araw na peaceful na nananalangin. Sabi ko nga sa inyo, I think mga 3 or 4 na araw nang nandiyan sa may Gate 4 yung ating tent na provided ng Armed Forces of the Philippines kasi nga ang kasamahan natin ng mga nagdadasal diyan ay mga retired generals at saka mga retired military personnel. So ano lang tayo diyan, busi-busi na lang, sigaw-sigaw lang, dasal-dasal lang. Kita nyo, kinompronta tayo ng mga bagong henerasyon ng mga rallyista at komunista sa bayang Pilipinas. Tingnan ninyo tingnan lang ninyo. Pero mamaya balikan natin yan. So ayun nga, nandito ako sa Bacolod para pasinayaan yung imbitasyon ng mga Ilonggo dito na tayo ay magsalita sa kanilang hinandang munting prayer rally para din sa anti-corruption, para sa pagpapabalik kay Pangulong Duterte sa Pilipinas at para na rin labanan yung mga katiwalaan sa gobyerno. So pasensya na kayo kung wala ako dyan sa Maynila, although nakita naman natin na full support naman lahat ng mga vloggers, ng mga supporters, nandiyan dyan lahat. Lumabas sila talaga sa kanilang mga tahanan para magpakita ng kanilang suporta at walang takot na humarap sa hamon ng init, ng ulan, hamon ng mga provocations ng grupong makakaliwa, di ba? So, ayun, ako yung nandirito, kay magalala, pabalik na rin naman ako ng Maynila at ako'y makikita nyo na muli dyan sa lansangan. Ako'y nakaraan, nagpunta ako sa prayer vigil dyan sa may Camp Aguinaldo. Doon yung unang-unang lipat nila sa may Camp Aguinaldo, sa may harap ng Gate 1 ng Camp Aguinaldo, kung saan nananawagan sila sa mga kasundaluhan natin na dumalo at talikuran na yung kanilang pagtatanggol sa mga kawatan sa gobyerno, because sabi ko nga, serve and protect, dapat ang pinoproteksyonan ng ating mga kapulisan at kasundaluhan ay yung mga Pilipino, yung mga kababayan natin na talagang apektado dito sa pagnanakaw na ito. Hindi lang naman tayo ang ninanakawan dito, pati yung mga sundalo at mga pulis. Kasi meron din sinabi si Nartates na taxpayers din naman daw sila. Oo, naniniwala kami na masakit sa mga pulis na naririnig na pasahod sila ng taong bayan Pero totoo naman, pasahod kayo ng taong bayan mula mo sila dyan sa PMA at PNPA. Nag-aaral pa lang kayo, binabayaran na ng taong bayan yung mga tuition fees ninyo dahil mga scholar kayo binabayaran na ng taong bayan yung inyong mga gamit, yung inyong pag-aaral, habang yung mga karamihan sa mga Pilipino hindi kaya makapag-aral. Oo, pinapaaral kayo ng mga Pilipino na hindi nakakapag-aral. So, bagamat yes, nagbabayad kayo ng inyong mga income taxes, bagamat meron kayong mga kaltas sa inyong mga sweldo, pero wala po kayo sa mga posisyon na yan kung hindi dahil sa taong bayan, at wala po kayo pambayad ng buwis ninyo kung hindi po kayo nagtatrabaho sa gobyerno na ang pinapasahod po sa inyo ay pera ng gobyerno at ang pera ng gobyerno nanggagaling sa pagbabayad ng buwis. Kami po ay pribadong mga Pilipino na nagbabayad ng aming mga buwis. Kayo po ay hindi mga pribado. Kayo po ay mga lingkod bayan. Kaya hindi po kayo pwedeng i-classify as taxpayers / private person. Kayo po ay taxpayer / tao sa gobyerno. Bakit? Yung mga congressman, mga nagbabayad din ng mga buwis yan. Meron ding mga negosyo yung mga yan legitimate na mga nagbabayad din ng buwis. So, pwede ba nilang ipamukha yun sa atin? Hindi. Ipamukha nila yun sa mga sarili nila. Because part din ng mga buwis na binabayaran nila, ibinubulsa rin lang naman nila. Hindi ba? Sila lang naman ang nakikinabang sa lahat ng mga pera ng taong bayan. Hindi ba? So, yun lang ang masasabi natin dyan sa sinabi ni Nartates tungkol dyan. Sila din naman daw ay taxpayer. I remember I was in KOJC, nagkaroon na tayo ng kadebate, yung SWAT na ang apelido ay Baguio. Na galit siya kapag sinasabi mong pasahod lang kayo ng taong bayan. Sabi niya, taxpayer din kami. Oo, pero saan ba kayo kumukuha ng tax? Sa sweldo na galing sa taong bayan. Bakit yung sinusweldo ba namin?
galing ba sa gobyerno yan? Hindi, galing yan sa mga pribadong kumpanyang pinagtatrabahuan namin, and part of it, part of our earnings, napupunta dyan sa kaban ng bayan. Yan po yung pinangpaaral sa inyo, at yan din po yung pinampasweldo sa inyo at pinapalamon sa mga anak ninyo. Yung mga scholarships ng mga anak ninyo, yung mga GSIS nyo pag-retire ninyo, yung mga educational plan ninyo, lahat yan, insurances ninyo, galing yan sa pera ng taong bayan. So, dapat ang pinoprotektahan nyo dito ay ang mga taong bayan. Now, magpunta tayo doon sa usapin ng rally kahapon. Maraming venue ang rally. Merong rally ang mga Duterte supporters sa may Liwasang Bonifacio, at meron ding rally sa may Gate 4 ng Camp Aguinaldo. Meron ding rally dyan sa may Edsa Shrine. Dyan sa Edsa Shrine, halo na. Pero sa Edsa Shrine, hindi nagkaroon ng away. Nagkaroon lang ng away yung dito sa may White Plains na organisado ng mga makakaliwa. O nakita nyo, pinuntahan nila yung maliit na grupo natin doon sa may Gate 4 na malayang nagpapahayag at hinaras-haras nila. Pero okay lang. Pero makikita nyo naman ang mga Duterte supporters. Maingay lang tayo, hindi naman tayo violente eh. We've been demonstrating since the start of this administration. Nagde-demonstrate na tayo. 8 days na sinimulan. Actually, nagsimula talaga ng malakihang demonstrasyon sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagdadasal ay yung 8 days na na prayer rally diyan sa may Liwasang Bonifacio, being headed by the Kingdom of Jesus Christ. Natatandaan ninyo, sila ang unang-unang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya sa pamahalaan natin. Tapos nasundan na lang yan ang nasundan, hindi ba? 8 araw yun, 8 araw na dasal, kanta, salita, tapos marcha, di ba? So, ganun ang rally ng mga Duterte supporters. O, dyan din sa may Liwasang Bonifacio nung kahapon. O, sigaw-sigaw lang, lalabas yung mga sama ng loob, gamit ang karapatan sa malayang pagpapahayag, ay na peaceful nating iniraos yun. Ngayon, meron din dyan sa may Edsa Shrine, ganun din, sigaw-sigaw, dasal-dasal, kanta-kanta. Meron din dyan sa Gate 4, sigaw-sigaw, kanta-kanta, busi-busina, chant-chant, di ba? Consistent ang mga DDS na ganun lang ang ating ginagawa. Wala tayong planong manggulo, wala tayong planong manakit, kasi noong nandiyan tayo sa may Batasang Pambansa, 3 araw na ginanap yung ating dyan. Ang konti lang natin doon, and makikita nyo, nagbabato-bato lang tayo ng kamatis sa Congress. Sino bang kaaway natin? Congress. Inaaway ba natin yung mga pulis? Hindi. Sinaktan ba natin yung mga pulis? Hindi. O, nakikipagsagutan tayo sa mga pulis? Oo, kasi syempre, gusto natin magising sa katotohanan yung mga kapulisan na dapat ang pinoprotektahan nila yung interes ng taong bayan. Eh, ang interes ng taong bayan, mga bossing, ay against corruption. So, dapat ang pulis ay hindi pinipigilan yung mga tao na nagpapahayag lang against corruption. Kasi, pag pinigilan mo yun, part ka ng corruption. Marami naman nagsasabi na trabaho kasi ng pulis talaga na pigilan yan. Okay lang naman. Kasi sa mga Duterte supporters, okay lang naman na humarang ang kapulisan. Walang issue dyan. Ang issue lang po talaga dito is kung yung mga kapulisan ay magsisimula ng gulo, hindi ba? Which is sa tagal na nating pakikipaglaban, sa tagal na natin ng pagpoprotesta, sa tagal na natin ng pagpe-prayer rally, wala naman tayong na-encounter talaga na naging violente ang pulis, bukod lamang doon sa KOJ siege, kung saan si General Torre yung namuno at si Marbil ang talagang namuno, na talagang marami silang nasaktan dyan sa Davao City noon. Pero aside from that, lahat na ng mga rallies ng mga Duterte ay maayos naman. Umuwi din, babalik, sisigaw, uuwi din. Ganun lang. Pero makikita ninyo yung kahapon, grabe. Oo, nakita nyo yung nangyari dyan sa may Menjola. Sino ba ang mga nanggulo dyan sa Menjola? Mga nakamaskara. Pumunta ba tayo? Pinromote ba natin yung rally ng mga nakamaskara dyan sa Luneta? Kasi ang nag-organize nun, mga tao ni Tambaluslos, mga tao ni Romualdez. Bakit ko nasabi? Si Boss Toyo nandoon, isa siya sa mga organizer noon eh. Kaya nga sabi ko, sino yung mga nagpunta doon sa Minjola para magwala? Sino yung nagpunta sa Minjola para maghagis-hagis ng mga basag na bote o mga bote, molotov, pillbox at kung ano-ano pa? Yung mga nakamaskara, inorganize yun ng mga hip-hoppers. So, ito lang sa akin, yun lang ang aking question.
Anong plano noong mga taga Luneta na nagpunta sa Mindiola? Napasukin ng Malacanang at sunugin ng Malacanang? Is that really their plan? Kasi kung si Boss Toyo ay tao ni Romualdez, kung totoo nga yung balita na siya ay tao ni Romualdez, silang nag-organize nun, kung sila nag-organize nun at yung mga tao na inorganize nila ay napunta doon sa Mindiola, so ibig sabihin si Romualdez ang nag-utos sa mga ang pinuno ng mga yan, kasi di umano si Boss Toyo daw ay tao ni Romualdez. May mga flip-toppers na rin na mga nagsasalita, mga social media personalities na nagpapatunay na talagang siya ay tao ni Romualdez, at balitang nanghahakot ng mga vloggers na hindi naman mga political, na malalaki yung mga followings para siraan si Inday Sara at para batikusin at pabanguhin ang pangalan ni Romualdez. So nagpunta yung mga yun doon. So sino dapat na panagutin natin? Di ba dapat yung mga nag-organize noong rally na yun sa Luneta? Sabi ko nga sa inyo, national government ang nagbigay ng permit dun sa mga nag-rally sa Luneta. So yung mga nag-rally sa Luneta, pumunta doon sa Mindiola, tapos nangnira sila ng mga gamit. Winarak nila yung Sogo, may sinunog sila ng mga truck, na mga motorsiklo, may mga nasaktan silang mga pulis. Ang nakakainis lang dito is bakit parang ang pinalalabas ng media, mga Duterte supporters yung mga yon. Kasi yung mga tagaliwasang Bonifacio, nag-march talaga sila papunta diyan sa Mindiola, kasi nga nandiyan na yung mga nandoon sa Luneta. Kasi malapit lang ang liwasang Bonifacio sa Mindiola eh. So nag-march sila doon para sumigaw din at sumama doon sa kausa na pagpoprotesta. Pero nung nakikita nila na nagkakabatuhan, nakikita na nagkakagirian, yung mga Duterte supporters hindi po sumama dyan. Makikita nyo na karamihan ng mga bumato, karamihan ng mga nanakit ng polis, nanunog, makikita nyo lahat nakamaskara. Wala pong nakamaskara ng mga Duterte supporters. Proud ang mga Duterte supporters. Actually, mga naka-Duterte shirts pa nga sila. Proud sila na nabibilang sila sa Duterte crowd. Pero ngayon, mukhang ang mainstream media ay tinitwist na naman yung naratibo na parang Duterte na naman ang nagsimula ng gulo na yan. Nakakalungkot lang kasi balita natin, meron daw namatay na at least 20 at 31 na nasugatan. Kasama na rin siguro yung mga kapulisan dyan. Pero merong kumakalat na listahan ng mga pangalan ng mga nasawi nasawi or nasaktan dyan sa Mindiola. Kasi grabe daw, may mga pulis daw na namamaril na. Hindi ba maximum tolerance? So bakit biglang may namamaril? Ayun ang problema natin dito. Pero syempre, hindi rin natin talaga masisisi yung mga pulis, kasi kapag yung buhay mo ay nag-aalanganin na, pagtatanggol mo rin talaga yung iyong sarili. Kung makikita mo na these people are about to mug you and possibly can kill you and hurt you, and pwede kang mabaldado or talagang mamatay pa, ipagtatanggol mo yung sarili mo. Pero yun nga lang, mali ang pagtatanggol sa sarili ng mga pulis, gawa ng they are trained. May mga kalasag sila, may mga pamalo sila. They are trained to tolerate itong mga ganitong pagkilos. Kasi syempre, if yung kilos protesta ay emosyonal, talagang medyo marami kang magagawa na hindi ka nais-nais, at may training ang police para mga ganyang gawain ay itolerate. Tataka lang tayo, supposedly ang protocol ng mga riot police, walang baril. Ang protocol is dapat pamalo at yung kanilang kalasag. Pero kahapon merong mga naka-bulletproof na mga nakaitim na, I think mga SWAT yata ito, at may mga mahabang dala. Usually pagka ganyan dapat rubber bullets lang ang dala mo, wala kang live ammunition na dala. Pero may mga nakikita tayo sa social media na nabaril sa liig, may mga nakita tayo sa social media na nabagok ang ulo. So kanino natin isisisi ito? Hindi ba? Isisisi ba natin ito kay Pangulong Duterte na naman o kay Inday Sara na naman? Hindi naman nagtawag si Inday Sara ng pagre-revolusyon. Hindi naman nagtawag si Inday Sara ever na magpunta tayo rito at magprotesta. Hindi naman. Hindi ba? Ang mga taong bayan yung nagpupunta kusa doon sa mga lugar na inoorganisa ng mga
sabihin na nating taga-suporta ng mga Duterte at taga-suporta ng malinis na pamamahala sa Pilipinas, pero walang kahit sino mang Duterte ang nagtawag, nagsabi na pumunta kayo dito at magpakita kayo ng inyong sama ng loob. Walang ganon. Meron lang nung mga nakaraan lang na mga talagang paghihikayat si Vice President Inday Sara na iwaksi na tayo ay magsalita na tayo ay magreklamo na, pero never tayong nagtawag ng pagpunta dyan at manakit. Alam ng mga pulis yan at alam din ng mga pulis na mga nasaktan at humarap dito sa mga kabataan na nagrarally na hindi ito gawa ng DDS. Nakita nyo nga yung tumatadyak dun sa pulis, naka-communist pa na damit, di ba? Tsaka bakit ka nga naman magmamaskara? So dapat dito, tingnan ng gobyerno kung sino yung nag-organize nito. Kasi kung ang nag-organize nito, di umano tao ni Romualdez, ibig sabihin si Romualdez gustong agawin yung kapangyarihan kay Bongbong dahil yung mga tao niya yung inutusan niya sa Malacanang para sunugin ang Malacanang, di ba? Or baka ginawa talaga nila ito, baka binayaran nila itong mga kabataan na ito para talagang manggulo at medyo palakasin yung kanilang depensa at magkaroon sila ng rason para talagang gumamit ng kamay na bakal, ika nga, or gumamit ng mas defensive na stance. Natatakot siguro talaga sila na mangyari yung nangyari sa Nepal, nangyari sa Indonesia, na talagang nagkaroon ng sobrang dami ng tao at hindi na napigilan ng kapulisan nila at pinuntahan yung mga lugar na kung saan nakatira yung mga magnanakaw. Sabi nga ni Kiko Barsaga, natatawa ako sa post niya, sabi niya na dapat daw ang pinuntahan ng mga nagrally yung mga bahay ng mga politiko para yun daw sana ang niransak nila at pinagkukuha nila yung mga gamit. Sabi ko, loko-lokong bata talaga ito. Pero nakakatakot yung nangyari kahapon at nakikita, umuulan pa yun, pero nakita nyo napakarami ng tao na nagpunta. Nakakalungkot lang kasi nahaluan talaga ng alam natin na nahaluan tayo ng ibang grupo, nahaluan talaga tayo ng komunista Pero ang dami nila, sobrang dami nila, ang dami nilang na-recruit na naman. So ibig sabihin talagang totoo nga yung balita na may bago ng leader ang mga komunista dito sa Pilipinas. Kasi makikita nyo ang saya ng mga ang saya ng mga makakaliwa ngayon dahil sa nakita nila napakaraming mga kabataan ang nakilahok na dati naman ay hindi nakikilahok. So ito makikita ninyo yung nasaan na yun? Ba't parang nawala yung ito, tingnan ninyo to Isang patunay na talagang nakabalik na sila sa sirkulasyon. Ang puso ko ay lumalaki, nakikita yung mga bagong pag-asa ng bayan na nandito ngayon lumalaban. Ang puso ko ay lumalaki, nakikita yung mga bagong pag-asa ng bayan. Ayan. Ang puso daw niya ay lumalaki dahil nakikita daw niya ang mga bagong pag-asa ng bayan. So, ibig sabihin, rampant na naman talaga yung kanilang pagre-recruit sa mga kabataan para sumali sa mga ganitong demonstrasyon, doktrinahan hanggang sa umakyat ulit sa kabundukan ng mga yan at labanan ng gobyerno. So masayang-masaya sila dito. Ito yung rason kung bakit si VP Sara ayaw nilang bigyan ng confidential funds. At siguro kung nagtuloy-tuloy si VP Sara sa DepEd, nagtuloy-tuloy si VP Sara na makakuha ng confidential funds para ibuhos against insurgency, baka walang mga kabataan na na-recruit kahapon para manakit sa mga kapulisan. Yan yung sinasabi ko na ginigisa ang mga Pilipino sa sarili nilang mantika. Ang mga komunista, magre-recruit yan ng mga Pilipino na lalaban para sa kanila. Sinong lalabanan? Yung mga pulis at mga sundalo. Tapos ito naman mga sundalo, magfa-fight back. So magkakasakitan, Pilipino laban sa Pilipino. Nasaan yung mga pinuno noong mga na-recruit? Ayan. Nasa Kongreso, nasa halls of the Congress, mayroong mga parliamentary immunity. At sila pa yung gumagawa ng mga batas para sa bayang Pilipinas. So, diyan mo talaga makikita na nagbalik na ang puwersa ng mga makakaliwa dito sa Pilipinas. Na na tayo,
nanalo tayo pansamantala nung panahon ni Pangulong Duterte sa tulong ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero wala na. Nabalik na nila ulit, nabawi na nila ulit yung mga lansangan. Ibinalik yan sa atin eh. Ibinalik ni Pangulong Duterte yung lansangan sa mga totoong mga nagpoprotesta para sa ikabubuti ng bayan. Ngayon, bumalik na naman yung lansangan doon sa mga nagpoprotesta laban sa gobyerno para sila ang pumalit. Gusto ng mga ito sila ang pumalit. Gusto ng mga ito gobyerno nila yung susundin natin at yung manaig. Kaya makikita nyo mga kapulisan, pinoprotektahan ninyo yung mga tao na pumapatay din sa inyo. Yun ang problema natin. Part of yung may kumakalat nga na na parang text message intel report na nagkakaabutan ng 1,000,000 isang buwan, kasama daw ang makabayan, kasama daw ang makabayan na sinusweldohan ng Speaker of the House. 1,000,000 per month. So kung 300 yan, that's 300 million per month. Kung 300 na congressman yan. O sabihin natin, 200 na congressman kasi yung iba doon baka matitino. O mantakin mo kung ganun, 200 million in a month. So magkano yung 200 million in 1 year? Di ba? Kung 200 million times times 10, ba't 2 billion na yun? Kasi nagkamali ako sa mathematics ko nung nakaraan. Sabi ko 100 million ang 1 billion. 1,000 million pala ang 1 billion. So, if sa 10 buwan lang, 2 billion na yung ginagastos natin. Ano lang yun ha? Bayad lang sa mga kongresista na di umano ay, but aside from that, meron pa daw mga travel allowances yung mga yan pagka nag-break. Di ba? Merong mga session break sila, which is nangyayari yata yan 4 times a year. O, kung 4 times a year na nagkakaroon ng break ang Kongreso, meron daw silang another 5 million para sa kanilang pamamasyal, hindi ba? That's 4 times a year. O, 5 million, let's say, times 200, ano na naman yan? Congressman na naman yan. O, 500 times 200, 4 times a year. O, kayo nang bahalang mag-mathematics. Ganun kalaki ang pera ng Pilipinas na ginagastos nila sa paglalagay pa lang sa mga kongresista. Kaya itong mga kongresista, may pera talaga sila to mobilize. At kung itong pera na ito ay napunta sa mga makabayan, na alam naman natin na legal front ng CPP and PNDF, wala na. Makakapag-recruit talaga sila ulit, makakapag-mobilize talaga sila ulit, hindi ba? Kasi itong mga pera na ito na pinaiikot yan, walang resibo yan. Oo, walang resibo yan. At ang may kapangyarihan dyan, yung Speaker of the House noong time na yun, which is si Martin Romualdez, di ba? Kaya nakakatakot na nakita nyo kung gano'n na ulit kalakas ang puwersa ng mga makakaliwat. Ito nga, ang aling to, tuwan-tuwa daw siya, ang laki-laki daw ng puso niya na nakikita na nakabalik na daw, bumalik na yung mga kabataan sa kalsada. O anong ibig sabihin nun? Talagang nakabalik sila. Nasayang yung effort ni Pangulong Rodrigo Duterte at ni Pastor Apollo Kibuloy ng NTF-ELCAC sa kanilang laban against sa mga insurhensya na ito. At sana nanonood yung mga magulang kahapon. Nakita nyo sana kung gaano karami yung mga bata na nanggugulo, nagcha-chant, na talagang parang iba nga high school pa lang eh. Nakita natin yung mga malalaking eskwelahan, yung mga parang Poveda yata yan. Kita natin may mga bandila pa doon, di ba? Supposedly ang mga anak ninyo, ang mga anak natin, dinadala natin sila sa eskwelahan para matuto eh. Hindi para matutong maging realista, kundi para matuto sa buhay at magkaroon ng kaalaman na magamit nila sa kanilang pagtatrabaho, hindi sa kaalaman para magreklamo sa kalsada. Okay lang naman na tinuturo ang pagiging makabayan sa eskwelahan, pero kung yung itinuturong pagiging makabayan ay radikal, ay hindi po nakakabuti yan. So ito po, ayon dito sa sa video na ito, ay tuwan-tuwa ang makabayan na nakabalik na sila. At kayong mga magulang, wala na. Sabi ko nga sa inyo, nagpapasalamat kami na mga magulang na ang mga Duterte ay talagang pinigilan ng insurhensya. Pero pagbalik ni Pangulong Marcos sa posisyon, ano ang unang-una nilang ginawa? Ayan, lumakas ulit yung mga nagrarally, dumami ulit yung mga nagrarally, tapos nakakapanakit ulit yung mga nagrarally na never ginawa ng mga Duterte supporters yan. Wala pong mga Duterte supporters ang nanakit
Kaya ito, tingnan ninyo itong isang video na ito ng isang Pilipino na galit sa mga kapulisan dahil siya hinahanapan sila ng permit. Samantalang ikaw ay magpapahayag lang naman. Ayan, makikita nyo, itong mama na ito, pupunta siya sa isang rally pero ayaw siyang palusutin kasi wala daw permit. So, kaya ngayon yung isang nakakalungkot dito kasi ang mga magnanakaw ay merong permit para magnakaw. Tayo pang bumoto sa kanila para gawin ito sa atin. Pero tayong mga Pilipino na ninanakawan, na nagagalit, kailangan pa natin ng permit para lang maglabas tayo ng ating mga saloobin sa kalsada na tayo ang may-ari. Ang kalsada atin yan, taxpayers' money ang nagpagawa ng mga kalsada na yan. At those are public areas and public areas are supposed to be used by the public. Although, kailangan talaga ng permit, pero day of protest nga Dineklara na nga ng Pangulong Duterte as day of protest ang September 21 hindi pa ba yun? Permit yun. Dapat yun pa lang yung executive order na yun. Permit na yun Bakit nyo pa kailangan hanapan ng permiso itong mga taong magde-demonstrate lang? Kaya napakaganda nung sinabi nito ni Kuyang nakamotor dyan sa mga kapulisan dahil parang mas pinoprotektahan pa nila yung mga kawatan sa gobyerno. Panoorin natin to. Ano nga ba yun sa pati kami pumasok? Rally to rally. Kaya nga sir, may permit na kayo para mag-rally. Patingin po ako. Kailangan ng permit ngayon na sinabi yung action. Kung kailangan ng permit, hinulin nyo sila. Bakit kami kailangan ng Gusto permit? nyo sir, kung gusto nyo po. Bakit kami kailangan ng permit? Sila hindi. Sige po. Ano bang batas? Selective. Walang... Bakit pwede sila? Bakit kami hindi pwede? Pwede kayo mag-rally sir. Patingin ako ng ano nyo po. Ano? Ng permit nyo para mag-rally kayo. Bakit sila? Hiningan nyo ng permit? Hindi! Kaya nga sir. National Rally, lahat kami. Kasi merong rally yung mga progresibo diyan. Wala ring permit pero hindi pinapaalis. Pero ito si Kuya, dadaan lang, pupunta sa rally, pero ayaw padaanin. So, bakit ganun? Nasaan yung fairness dyan? Hindi ba? Alam ko naman, trabaho ng pulis yan. Inutos lang din sa kanila yan. Pero napakaganda ng argumento dito talaga ni Kuya na, kung murahin man sila ng taong bayan, it's because they're doing it to themselves. Sila ang gumagawa nun sa sarili nila para bastusin sila. Because ang mga pulis dapat, aside from meron silang chain of command, dapat nakikinig yan sa taong bayan Dapat hindi nila pinipigilan yung taong bayan na i-practice yung kanilang karapatan. Kasi yung basic law, yung basic human rights, kahit walang permit, kailangan na i-exercise mo yan. Ito ang problema sa mga pulis natin ngayon. Mga wala ng utak. Yung mga pulis natin ngayon, mga wala ng mga prinsipyo, basta sunod na lang sila ng sunod sa utos. Hindi naman ganyan yung mga kapulisan noon. Noon, mas humane pa yung mga pulis, pero ngayon, parang yung mga pulis ginawa ng robot. Parang pag-aari na ng mga politiko, pag-aari na ng gobyerno, na hindi mo na sila pwedeng komprontahin ng ganyan, kundi kukulong ka nila. Swerte nga to si Kuya, hindi siya kinulong at sinaktan. Kayo mag-rally. Partido magagawa sentro. Nationally, walang permit. Sige po. Hindi po kayo Kami mag-rally, kailangan nyo ng permit. Pero ang pagnalaga, walang permit. Nagising sa katotohanan si ate doon Kaming mga nagrarally, hahanapan nyo ng permit, pero yung magnanakaw, hindi nyo hinahanapan ng permit. Di ba? Medyo nagising siya doon. Tama nga naman si Kuya. Ako, nagbabayad ng buwis, ako ninanakawan, kailangan ko ng permit, pero yung mga magnanakaw, pinoproteksyonan nyo. Di ba, mga polis? Kaya nga, dapat talaga rito, gayahin na natin yung Burkina Faso. Yung yung isang sundalo na major na ngayon siya na ang leader ng Burkina Faso, inagaw niya mula sa korap na pamahalaan yung gobyerno at ngayon napakaganda na ng bansa na yan. Permit ba pagkalagaw na? Permit ba pagkalagaw na? Kung ako nilakawan, ikaw din. Kayo din. Lahat kayo nilakawan. Tapos hihingan nyo kanila ng permit. Mga putang ina ninyo. Walang permit na magnanakaw. Kami lahat ng ayos, lahat ng kita namin kinukuha ng tax. Kayo din. Tapos pinaprotektahan ninyo ang mga magnanakaw. Tangina. Hihirma ko ngayon ng permit.
Susunod ako sa batas! Na alang babasunod ng batas ang presidente mismo magnanakaw! Putang inang permit yan! Tama. Bago tayo sumunod sa batas, dapat yung mga nagpapatupad sa batas, sila muna yung gumagawa at sumusunod sa batas. Hindi naman trabaho ng mga congressman ang magnakaw, hindi naman trabaho ng presidente ang magnakaw. Pero bakit nila ginagawa? Tapos paggalit ang taong bayan, maghahanap sila ng sisi. Paggalit ang taong bayan, yung taong bayan pa ang ikukulong nila. Hindi ba? Kaya nga sana matuto na tayo sa susunod na eleksyon. Diyos ko po, si Bongbong Marcos ay anak ni Ferdinand Marcos Sr. at ni Imelda Marcos na parehas na magnanakaw. Ang magiging bunga niyan, magnanakaw. Hindi ko talaga alam bakit inilagay niya sa posisyon si Bongbong Marcos na alam naman natin na magnanakaw talaga yung angkan niyan. So anong ine-expect natin sa isang taong magnanakaw? Of course, magnanakaw yan. So ngayon, may mga tumatakbo ng mga anak yan, may mga anak yan sa pamahalaan, iboboto nyo rin. Lolo magnanakaw, lola magnanakaw, tatay magnanakaw. Yung nanay, ewan ko, dami rin daw mga kabulastugan niyan. Ano magiging mga produkto ng pamilya na yan? Anong lahi meron yan? Di lahi ng mga demonyo, hindi ba? So, hindi ko talaga maintindihan bakit iniluklok nyo si BBM sa posisyon. Sabihin mo sa akin ngayon violation! Wala kang kasabing violation sa kasi alam ninyo, walang violation! Ang nakabiolate mismo ang gobyerno! Pumasok ako! Sige, sir. Subukan niyo, sir. Bakit hindi ako pinipumasok? Walang violation! Subukan niyo pong tumawid ko, sir. Subukan niyo pong tumawid, sir. Naramdaman namin yan noong nasa KOJ siege kami na parang yung mga pulis walang naririnig, parang yung mga pulis. Pero alam ko naman deep down sa mga puso nitong mga pulis ito, naiintindihan nila yung mga nangyayari ngayon. It's just that mga bagitong pulis ito, may mga pamilya din na binubuhay ito, tumagal din naman sa training ang mga ito, nahirapan din. At nakakalungkot lang na yung mga pulis ngayon nagtatrabaho na lang dahil sa sweldo. Kasi dati, nagtatrabaho yung isang pulis bilang public servant, hindi bilang isang empleyado. Kasi ngayon, parang iniisip ng pulis na kapag tumaliwas ako, kapag ako'y hindi nakiisa, mawawala ako ng trabaho, mawawalan ako ng sweldo. So, ang mga pulis ngayon, nagtatrabaho na lang dahil sa sweldo. Sabi nila, intindihin nyo na lang yung mga pulis, may mga pamilya din yan. Ayun na nga. Humina na yung mga pulis natin. Dati yung mga pulis natin, aside from sweldo, may prinsipyo. Ngayon, wala nang prinsipyo pulis. Ang pulis ngayon nagtatrabaho na lang dahil sa sweldo. Ang pulis ngayon nagtatrabaho na lang dahil doon sa buwan ng kita. Pero in terms of patriotism, wala na. Yung puso ng pagsisilbi sa publiko, wala na. Pera-pera na lang yan. Yan ang masakit na katotohanan. At tingnan naman natin yung statement ni Claire Castro patungkol sa rally. Sino daw ang pinuno ng rally? Well, anyway, kitang-kita nyo naman, hindi to rallyista. Mga tulisan to eh. Di ba? Kitang-kita nyo na wala silang gustong gawin kundi manira ng gobyerno. Mukhang gusto nilang pabaksakin ng gobyerno. At sino ba yung sanay sa mga ganitong klaseng mga pang-harassment? Sino daw ba yung sanay sa mga ganyang klase ng harassment? Alam mo kung sinong pinatutumbukan ni Claire Castro dito? Ang sanay daw, mga Duterte. Diyos ko naman, ilang taon na kami nagrarally, wala namang ganito nangyayari. Ilang taon na kaming nagpapahayag ng saloobin, wala namang ganito nangyayari. Pinapatawag nyo nga kami sa Kongreso, nagpupunta pa nga kami na kahit baboy-baboyin nyo doon, okay lang sa amin kasi kayo yung nasa kapangyarihan eh. Pero yung para isisi mo ito sa mga Duterte, hindi. Dapat isisi mo ito sa mga magnanakaw sa gobyerno. Dahil let's say for example, etong mga kabataan na ito na nagpunta dyan sa Mindiola, ay lihiti mo yung kanilang galit at hindi sila nabayaran na talagang gusto nilang sugurin yung Malacanang, bakit nila gustong sugurin yung Malacanang? Kasi nga, nasa Malacanang yung magnanakaw.
nasa Malacanang yung kawatan, nasa Malacanang yung pinuno ng pambubudol sa bayang Pilipinas. So bakit parang isisisi na naman natin sa mga Duterte? At saka, ang sanay sa ganito, komunistang NPA. Nakakahiyaman, pero sa panahon ng iyong amo na si Bongbong Marcos, lumakas yung komunistang NPA. Hindi mo lang kayang aminin. Pero yung gawain ganito, gawain to ng mga realista na mga makakaliwa, na mga radikal. Oo, so hindi ito gawain ng mga Duterte. Matagal na tayong nagde-demonstrate, matagal na tayong nagpapahayag. At sabi nga nila, puro daldal lang ang mga DDS eh. Ganun lang talaga kasi kailangan nating ilabas yung ating mga saloobin. Kaya daldal lang tayo ng daldal pero hindi talaga natin dinadala sa ganitong klase yung ating mga supporters, followers. Magtatawag tayo ng rally tapos dadalhin namin dito, ipapahamak namin. Hindi. Ang gumagawa niyan, mga CPP, NPA, ang gumagawa ng ganyan, mag-re-recruit tapos itatapon dyan, iaharap sa mga pulis, tapos Pilipino laban sa Pilipino magkakasakitan. Never, never makikita ninyo ang mga Duterte, lalo ng mga vloggers ng Duterte, mga supporters ng Duterte na pumunta rito at naging bayolente. Walang ganon. Makikita nyo nga kahapon na yung mga Duterte supporters pa yung pinuntahan ng mga ito eh. Sila yung agresibo. Oo, sila yung agresibo. So itong mga agresibong mga kabataan na ito, galing yan sa may Luneta. Ang nag-organize niyan, di umano sila Boss Toyo. At si Boss Toyo ay tao ni Romualdez. Papunta sila sa Malacanang, so kung tao sila ni Romualdez, ibig sabihin gustong agawin ni Romualdez kay Bongbong yung Malacanang. Siguro dahil leave of absence lang ang gusto ni Romualdez, pero sinabi ni Bongbong na umalis ka na sa posisyon sa tulong ni Sandro Marcos, dahil si Sandro Marcos matagal nang bali-balita na gusto niyang pumalit diyan kay Romualdez, at si Sandro Marcos daw ang nagpatanggal pa kay Zaldico bilang appropriations committee chairman. So anong ibig sabihin nito? Kung yung mga binayaran ni Boss Toyo, kung si Boss Toyo o mga inaya ni Boss Toyo na tao ni Romualdez nagpunta ng Malacanang para agawin yung Malacanang, so is it safe to say na si Romualdez yung gustong pumalit kay Bongbong Marcos? Mga gitong klaseng mapanira. Diba? So, sino ba ang gusto nilang iangat dito? At definitely doing a crime. Sabi, sino ba ang gusto nilang iangat? So parang sinasabi na naman dito ni Claire Castro, ang gusto nilang iangat, mga Duterte. Hindi. Gusto nila mawala yung ano bang problema natin, Claire Castro, kung halimbawa matanggal si Bongbong dahil sa pagnanakaw niya at pumalit si Inday Sara, siya naman ang nasa batas na talagang papalit kay Pangulong Pangulong Marcos. Kung ayaw nyo sana maging maagang presidente si Inday Sara, huwag kayong magnakaw. Kung ayaw nyo na mapatalsik si Bongbong Marcos, huwag kayong magnakaw. Huwag siyang pirma ng budget na korap. Kasi ikaw ang pumirma ng budget na korap tapos gusto mo malinis ka. Ikaw yung nagbigay ng lisensya sa mga taga-DPWH at congressman na gamitin yung pera ng taong bayan the way they are using it. Tapos gusto mo, safe ka, ikaw ang nagsabi, okay ang ayuda. Tapos ngayon na nagagalit ang tao sa ayuda, gusto mo, safe ka. Hindi pwedeng ganun. Oo, sabi ko nga, tayo ang binaha pero ang taga-gobyerno ang naglimas. Naglimas ng baha? Hindi. Naglimas ng pera ng taong bayan kaya tayo binabaha. Yun ang problema natin, mga kababayan dito. Ito naman si Claire Castro, bobo talaga kahit kailan. Ano po ba kayo naiisip ngayon na grupo na maaring behind this? Kasi kanina po kausap natin si Miss Vicky Robles na doon sa ground. Sabi niya wala pa po silang alam kung sino yung mga grupo behind this. Ako personal, may naiisip ako, pero hindi ko pwedeng i-reveal kung sino yung nasa isip ko. Hindi raw niya pwedeng i-reveal. Pero sinabi niya rin na sino ba ang papalit sa presidente? Sino ba ang pupwesto pag nawala presidente? So dahil yung hierarchy, kasunod si Inday Sara. Si Inday Sara na yung nag-uutos sa mga to. Wala nga si Inday Sara sa Pilipinas eh. Hindi mo nga nakikita si Inday Sara na nag-a-announce ng mga rally-rally. Ikot lang siya ng ikot para i-meet yung mga Pilipino. Tsaka pag nag-meet naman ng mga Pilipino, picture-picturean lang naman. Wala namang sinasabi na rally-rally. Sinisiraan niya si Marcos? Hindi niya sinisiraan si Marcos kasi si Marcos ang sumira sa sarili niya. Ang nagbisto yung langit at ang nagbisto kay
Marcos ay yung mga baha at bagyo. Hindi yung hindi yung kung kani-kanino nyo na naman isisisi ang ninyo, yung mga kabulastugan ninyo. Ang tinutinunang bayan natin nung iniwan ni Pangulong Duterte, tapos biglang ganito, nagnakaw kayo ng sobra-sobra, tapos magagalit ang taong bayan, sasabihin nyo na naman, kasalanan na naman ng mga Duterte yan. Ikaw talaga, Claire. Pero alam naman natin kung sino yung gusto magpabagsak sa Pangulo. At sino yung gustong iangat at mawala ang Pangulo dyan. At sino Sinong gusto magpabagsak sa Pangulo? Yung mga taong bayan na bumoto sa kanya, na pinangakuan niya. Yung taong bayan na ninakawan niya, yun ang gustong magpabagsak sa kanya. At saka syempre, nandyan na rin yung mga komunista na kakampi rin niya. Yung mga komunista, ahas yan. Akala mo kakampi mo, pero tinitira ka patalikod niyan. Isa sila sa gusto magpabagsak sa gobyerno ni Bongbong dahil nangangarap sila na balang araw sila yung magte-take over sa gobyerno at maging komunista ang Pilipinas. Pero kung sinasabi mo, pinipitch mo na mga Duterte, wala. Kasi kung gusto talaga ni Inday Sara maging presidente na siya ngayon. 2022, ang lakas-lakas niya pero nag-vice president nga siya. Ibig sabihin, ayaw niyang maging presidente. Claire, ano ba naman yan? Ang kupad naman ng utak mo. Hindi siya interesado, kaya nga siya nag-vice president. Kaya nga niya ibinigay kay Bongbong Marcos at sinuportahan si Bongbong dahil gusto niya si Bongbong ang maging presidente, ayaw niya. Kaya yung argumento mo na si Inday Sara ang papalit, presidente si Inday ngayon kung tumakbo lang siya ng presidente noon. So it means walang interes si Inday Sara. Hindi pwede magka-interes si Inday Sara sa posisyon kasi sinuportahan nga niya si Bongbong eh. Vice President nga lang ang tatakbuhan ni Bongbong eh. Nung nalaman na si Inday Sara tatakbo ng mayor, ang ginawa nila, niligawan nila magkapatid si Inday Sara na mag-Vice President kasi hindi siya mananalo kay Leni Robredo. Naiintindihan mo ba yun? Ayaw ito ni Inday Sara, maliliit pa yung mga anak ko. Sabi niya, gusto ko may time ako sa kanila, ayaw ko nito. Ayaw niya yan noon, kaya ibinigay niya kay Bongbong. Bakit mo sasabihin ngayon na aagawin niya yung posisyon kay Bongbong? Tanga. Panalo siya to begin with kung tumakbo siya. Bakit niya pa kailangang agawin yung posisyon? Tanga-tanga nito ng argumento ng abogaga na to. noong gustong pumalit. Pero hindi ako pwede mag-judge dyan. But still, ang ginagawa ng mga ito, hindi ito pagsasabi ng kanilang sentimiento. Mga tulisan to. So dapat dito, hinuhuli na to. Hindi kailangan maximum tolerance lang dito. Ay nako, so tingnan mo, ikaw ay abogado. Nakalagay sa batas na kailangan sa mga ganitong pagkakataon, maximum tolerance. So ang sinasabi niya, hindi daw dapat maximum tolerance dito. So kung may mga namatay na rallyista, dahil yun ang gusto ni Franz Castro tuloy. Dahil yun ang gusto ni Claire Castro, walang maximum tolerance sa ganito. So parang pinopromote pa ni Claire Castro na manakit yung mga pulis natin. Kasi kapag walang maximum tolerance, ibig sabihin, gaganti ka. Kasi kasama sa maximum tolerance yung pag-aaresto sa mga tao. Kasi kapag ang tao, lumabag talaga sa batas and you can arrest the person, arrestuin mo yung tao. Pero yung sabihin mo na hindi lang dapat maximum tolerance dito, binabato na yung mga pulis, dapat gumanti yung mga pulis. No wonder. Kaya naman pala marami mga namatay dyan sa rally sa Mindiola kahapon. Mismong Malacanang spokesperson pala ang nagsasabi na hindi dapat maximum tolerance, dapat dapat banatan tong mga to at gumante. Dapat idemanda to si Claire Castro nung mga magulang ng mga namatayan diyan sa sa mga namatayan ng mga magulang diyan sa Mindiola dahil lumabas mismo sa bibig ni Claire Castro na hindi dapat ang maximum tolerance. Again, spokesperson to ha. So, is it also safe to say na yan din ang utos ni Bongbong Marcos dahil ang lahat ng sasabihin ng spokes, yan ang sinasabi, yan ang posisyon ng Malacanang. So, sinasabi ba dito ni Claire Castro na dapat talaga at tama yung ginawa ng mga pulis na lumaban sa mga relista? Nakita natin yung mga kapulisan kahit binabato, wala pang Yes. ginagawa. Kasi yun ang gusto ng Pangulo. Maximum tolerance. Pero with this kind of actions, dapat tinuhuli na to. Pag nakatawid na ho ba ng tulay, ano ho ba ang mga defense deployments, mechanisms po ng Malacanang kapag ganito po, ma'am? Siyempre, hindi ko masasabi to.
Pero definitely, dapat pinoproteksyonan ng Pangulo, pinoproteksyonan. Hindi lang ang Pangulo eh. Kasi may mga inosenteng taong bayan na maaaring masangkot, Damay, oh. ma-involve dito, madamay dito. So ito mga to, Yung mga inosente, sila yung nandiyan mismo. Yung mga inosente, sila mismo yung nagrarally. Yung taong bayan mismo yung nandiyan para magrally. Yun. Hindi nyo kasi naiintindihan dahil feeling nyo talaga, gusto pa kayo ng taong bayan? Hindi na. Hindi na kayo gusto ng taong bayan. Ayaw na sa inyo. To begin with, the reason why merong rally dahil ayaw na sa inyo. Okay? So, make up your mind, Claire Castro, at tanggapin nyo na yung katotohanan na BBM is almost finished. BBM will be gone soon. And when tapos na siya, hopefully, pati kayo madamay. mga nakamaskara sila. Kung matapang sila, ilabas nila mukha nila. So definitely, dahil nakatakip ang mga mukha nila, masasamang mga elemento to. Ayan, kaya nga, sino nag-organize niyan? Ang nag-organize niyan, si Boss Toyo na kaalyado nyo. Si Boss Toyo na nag-promote ng Solid North na kaalyado nyo. Si Boss Toyo na iniimbitahan ni Bongbong Marcos sa mga pagtitipon sa Malacanang. Si Boss Toyo na tao daw ni Romualdez na pinsan ng ng amo mo. So sila yung mayroong panawagan na magmaskara. Yung mga flip-topper, hip-hopper, sila yung nagpunta sa Mindiola. So bakit ka palalayo? Bakit hindi mo puntahan at magalit ka dun sa mga organizer? Dahil sila ang nag-utos sa mga yan, talagang plano nila yan. Pagkatapos ng Luneta, pupunta tayo sa Mindiola, manggugulo tayo dun. Yun talaga plano nila. Ba't isisisi mo na naman kung kani-kanino? Kilala nyo naman kung sino yung mga organizers niyan. Sila yung papanagutin nyo. Ano po ba ngayon sa tingin niyo po ang gagawin ng Malacanang regarding this? Well, I think wala pang sinasabi sa atin kung anong aksyon ng Pangulo dito. But tingin ko, ang DILG, ang PNP, hindi lang dapat na mag-receive sila ng mga bato. Binabato na sila eh. Meron ng ginagawa. Hindi lang daw dapat mag-receive ng mga bato, magbato-bato din. Nagbabato na nga kayo eh. Ay, hindi pala, ibang bato yon. Pero hindi lang daw sila dapat nagre-receive. Claire Castro, maximum tolerance, boba. Kaya nga walang mga baril yan eh, dyan sa rally eh. Dahil bawal yun eh. Tapos ipopromote mo, sasabihan mo, bibigyan mo ng command ang DILG na wag pumayag na bato-batuhin lang. So it's as if binibigyan ng Malacanang yung mga pulis ng lisensya na gumante sa mga rallyista. Anak ng tinapay, taong batas ka pa naman, Claire Castro, tapos ikaw ang nag-uutos sa mga pulis na manakit ng mga rallyista. Kaya naman pala maraming namatay dahil inutos ni Claire Castro live on air sa mga kapulisan na wag pumayag na binabato lang sila. Dapat sila din gumante. Yari na. Na pagsunog ng mga private property. Definitely, they are committing crimes at pwede silang ma-aresto anytime. Okay, so dun po sa mga kabubukas lamang po ng kanilang telebisyon, ang nangyayari po ngayon dyan sa Ayala Bridge ay yung mga rallyista ay nagbabato, 'di ba? Nagsunog po ng isang container van. Hindi lang po natin alam kung anong oras nagsimula ito. Pero as we speak, ito po ay ongoing yung pagbabato nila. Tulad nga po na nabanggit ni Yusek Castro, ang mga mukha nito, mga rallyista nito supposedly ay mga nakatakip. At hindi pa rin natin po alam sa ngayon kung sino ang grupo sa likod nitong panggugulo na ito. Grupo nga ni Toyo yan. Si Toyo nga ang nagsabi na magmaskara. Di ba meron silang September 21, di ba? Mga nakamaskara. Flag sila na may Anything to bungo. add po, ma'am? Attorney Claire. Yeah. Yes, Go po. Lord. Anything to add po dito sa mga nangyayari na Tayo gagawin ng taong bayan Malacanang? na. Okay, taong bayan na. Di ba ayaw nyo na makasingit ang mga masasamang elemento na to? Dahil itong rally na to, supposed to be, itong protest na ito, is against corruption. Sino ba ang corrupt? This is against corruption. Sino ba ang corrupt? Si Bongbong. Kaya nga siya pinupuntahan ng tao eh. Kaya nga siya ang gusto sugurin ng mga yan dahil siya magnanakaw eh. Talaga to si Claire. Hindi against the government, hindi against the... Gago, against the government yan. Yang rally. Gobyerno gumawa ng korupsyon tapos gusto mo mag-rally hindi against gobyerno. Tanga ka ba? You, the government, you are the corrupt.
the people are outside because ayaw na nila sa korap. Anong mahirap intindihin, Claire Castro, na ayaw na nila sa inyo dahil mga kawatan kayo? May rally dahil kay Bongbong. Kung wala si Bongbong, walang rally yan. Maniwala kayo. The President. So kumilos na po tayo, wag po tayong magmasid lang ng ganito. Kung sino man po ito mga nakatakip ang mukha na to, tulungan niyo po ang gobyerno, hulihin niyo na po mga yan. Again, wag ka nung lumayo. Punta mo si Boss Toyo, tanungin mo, ano bang instruction binigay nyo sa mga to? Kayo nag-organize na ito. Di ba? Bakit sila lahat nakamaskara? Bakit ang dami nakamaskara? Ibig sabihin, inorganize ito through whatever means of communication or social media platform or grupo. O yan, tanungin nyo na si Boss Toyo. Tanungin mo si Boss Toyo, sinong kasama niya mga organizer. Tanungin nyo si Boss Toyo kung sino yung nagbayad sa kanila para i-organize ito. Kasi malaki ito. Hindi gagalaw ng ganito tong mga to kung hindi binayaran tong mga to. Malaki ang mga natanggap nitong mga to para manggulo ng ganyan. Sabi nga ni Isko Moreno meron na siyang iniisip kung sino yung yung mga politiko na nasa likod nito. Hopefully magsalita si Isko Moreno soon. Pero again, we condemn itong pananakit para sa mga pulis. We condemn it, and we also condemn yung pananakit din ng mga pulis sa mga ralista. Kasi dapat talaga maximum tolerance. Binayaran kayo sa sweldo ninyo para gawin ninyo yung trabaho at mandato ninyo. At part yan ng trabaho ninyo, yung tiisin, kahit gano'n na kayo kagalit. Kasi nga maximum tolerance. Dapat ganun. So, kaya naman pala nagkaroon ng rambulan dyan, dahil si Claire Castro, binigyan naman pala ng laya kasi maaga pa yan O kita mo nung gabi, doon nagkabarilan. O paano? Sinabi ni Claire Castro na wag pumayag. Ang mga kapulisan kailangan gumanti rin, lumaban din. O yun, yari tayo dyan kapag ganyan. O kitang-kita nyo naman dyan sa interview na yan, hindi ba? Hindi pwedeng binabato-bato lang sila. O, hindi ba? Gusto lang nila mang-aresto. Hindi ba nang-aresto nung umaga pa lang, nang-aresto na kayo Tsaka parte yun ng trabaho nyo yung pang-aresto Pero yung pagganti, walang ganun. Walang ganun, madam. Ayan. So, nako po, napakadami pa rin po ng mga issues na dapat natin pag-usapan sa mga susunod nating mga pag-vlog. Ako'y magliligpit na ng aking gamit at ako'y babalik na muli sa Maynila para masid-masid, maghatid ng mga komentaryo sa lahat ng mga issue sa bayan natin. Balik ulit tayo sa ating studio. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Kapit lang. Victory is ours. Nanalo na tayo kahapon, nanalo na tayo. The fact na hindi tayo nakiisa dyan sa rambulan dyan, nanalo na tayo. The fact na marami na rin sumisigaw, dati akala natin tayo lang yung sumisigaw, pero ngayon nakita natin na marami na. So dahil dyan, para sa akin, napakalaking napakalaking bagay niyan. At unti-unti lumilinaw, unti-unti natatapos ng mga magnanakaw. So, dire-diretso lang tayo. Magdasal, importante yan. Magdasal tayo. Dahil kapag masyado tayong marami na nanalangin sa Panginoon, sigurado na mas maririnig niya tayo. Okay? Mabuhay ang bayang Pilipinas. Kondinahin ang mga hakbang na violente at maging lang tayo. Maging patas lang tayo at lagi nagmamahal sa bayan. Mabuhay. See you next vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba.
walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa